Mga kababayan, manatili pa rin po tayong nakaalerto sa pagbabago ng panahon. Dahil patuloy pa rin ang banta na binamatayang low pressure area at habagat. Kaya naman alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Ma'am Naomi, at ganoon din naman sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan na may minomonitor tayo na low pressure area. At kaninang umaga ay yung update sa location nito ay nasa 365 kilometers east ng Maasin City, Southern Leyte. Itong low pressure area na ito ay may mababang tsansa na mag-develop na maging bagyo sa susunod na 24 oras at meron tayong dalawang senaryo na nakapaloob dito sa LPA. Yung una nating senaryo ay babaybayin nito yung eastern coast ng Eastern Visayas at ganoon din ng Bicol region, and eventually sa Central Luzon ay dun ito magkocross papunta sa West Philippine Sea. Yung pangalawang scenario naman natin ay from Eastern Visayas ay mag-westward propagation or movement na itong low pressure area at padiretso na siya dun sa West Philippine Sea. At yung development niya na posible na maging isang bagyo ay nakikita natin paglagpas niya ng kalupaan ng Luzon. At yung magiging pangalan nito kapag naging isa siyang tropical depression ay tatawagin natin Jacinto. Samantala sa kasalukuyan, itong low pressure area ay nagdadala naman ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan dito sa buong Visayas, kasama yung Bicol region, Northern Mindanao, Caraga at Quezon province. So binabisuhan natin yung ating mga kababayan dito sa mga nabanggit na lugar dahil mataas yung tsansa ng pagulan at posible yung mga pagbaha at yung mga pagguho ng lupa o landslide. Samantala, nakakaapekto pa rin sa atin sa kasalukuyan yung hanging habagat at ito rin yung nagdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pagulan dito sa Zamboanga Peninsula, Occidental Mindoro at Palawan. Ngayong araw dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit ay magiging maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng pag-ulan. Pero bukas, kasama yung Metro Manila ay magiging maulap na yung ating kalangitan at mataas na rin yung tsansa ng mga pag-ulan. At meron din tayo nakataas na weather advisory. Ibig sabihin sa susunod na 24 oras ay posible tayong makaranas ng 50 to 100 millimeters. Ito yung amount ng rainfall na pwedeng mag-trigger ng mga flash floods or localized floodings lalo na sa mga mababang lugar at low-lying areas or urbanized area. At dito nga po yan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Ito po ang ating update pagdating sa ating mga dams. At ito po ang ating update mula sa DOST Pag-asa. Ako po si John Manalo. Stay updated at mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo.